Magandang araw po sa ating lahat. Happy Sunday. And of course, if you are watching on demand, it's whatever day or time you are watching us. At nandito na po tayo sa huling part ng ating series on the fruitful Christian life. And I'm so excited to share this with you kasi ang laki po ng impact nito sa ating buhay because we are going to talk about something na hindi temporal o hanggat sa kamatayan ng lupang katawan natin. We're going to talk about something that is eternal and quite powerful, ika nga po. So, pag-usapan po natin, fruit that lasts, impacting others for eternity. So, ito po yung mga bagay na maari nating magawa habang nandito tayo sa mundong ito na talaga nga naman mararanasan natin yung pagpapala, hindi lamang dito kung hindi sa kabilang buhay. At kapag tayo po ay pumanaw na patuloy po na ipapamahagi yung mga nangyari o mangyayari pa sa mga buhay ng ibang tao through our inspiration because we invested in other people. I'm going to read something very powerful. Ito po yung mga kaduktong ng mga verses na pinag-usapan natin pinag-usapan natin ng John chapter 15 when we started this series. I'm going to share with you two versions of the Bible sa verse 8 ng John 15. So, if you can stand up with me wherever you are, if it's appropriate, please do stand up. Sabi po rito, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. NIV version. Amplified version naman po. My Father is glorified and honored by this, when you bear much fruit and prove yourselves to be my true disciples. Hallelujah. Alam niyo po, ang pagiging mabunga, ang talagang purpose po niyan ay mabigyan po ng gloria at honor ang Panginoon. Uulit-ulitin ko po, syempre meron tayong ginawang mabuti sa ating kapwa, ang gagawin po ng mga kapwa natin sa atin, ibabalik nila ang papasalamat sa atin. Maaring pagsilbihan tayo, pagpalain nila tayo pabalik. Ngunit ang punto po ng pagiging mabunga ay hindi para ma-promote natin ang ating sarili o mapatunayan natin sa ating kapaligiran na tayo ay matino at makapangyarihan. Hindi po. Ang purpose po nito, it's to give glory to God. And this is very, very powerful. Hallelujah. Ito po yung sinasabi natin na mag-iiwan po tayo ng legacy. At napaka-importante po na kapag tayo po ay namumunga, nauunawaan po natin na nagbago na yung motibo at pamumuhay na atin. Motibo sa ating ginagawa at pamumuhay sa araw-araw. Paano po? So what happens is you start to invest in eternity. So ang ginagawa po natin, nakaumang po tayo para sa kabutihan ng mga tao at makikita natin na totoo ang ginagawa natin dahil they give glory to the Lord. They will thank you, but they will give glory to the Lord. Alam nila na ang ating pagkilos ay ayon sa kalooban ng Panginoon. So yun yung pagkakaiba ng ginagawa natin para sa ating kapakanan, kahit tayo matulong, versus sa ginagawa natin because it is part of our fruitfulness or fruit bearing. Ganun po kalupit ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay na imposible na hindi makita ng mga tao sa ating kapaligiran ang presensya ng Panginoon. Imposible hindi nila maranasan ang glory ng Panginoon sa itsura pa lang ng ating muka, sa laman ng ating bibig, sa sa pakikibahagi natin sa ating kapwa. Because what we intend to do, it's just to do the will of God according to His plans para ang mga taong ito ay mabigyan ng pagkakataon na tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at higit doon, maging mabunga ang kanilang buhay, maging abundant, maging makabuluhan, magkaroon ng purpose ang buhay nila sa mundong ito. So yun po ang kapamaraanan ng Panginoon para maintindihan natin, are we doing this for the glory of God? And we can confirm when these people gave glory sa ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na nasa langit, ang hiling po namin, baguhin niyo po kami. Hayaan niyo, Panginoon, na kami talaga ay totoong nakaangkla sa iyo. At lahat ng aming gawain, Panginoon, sa mundong ito ay magdudulot ng pasasalamat at papuri sa iyo, na ikaw ang kanilang makikita sa aming buhay. Ikaw ang kanilang mararanasan habang kami ay nakikipag-usap sa kanila o katabi nila kaming tahimik kami. Dahil sapat, Panginoon, ng presensya mo, hindi namin kailangan magsalita.
hayaan niyo po, Panginoon, na turuan niyo kaming mahinto ang lahat ng maling motibo sa aming pagsisilbi, sa aming kapwa. At palitan niyo po, Panginoon, ito ng pure motive that comes only from you. Na ang ginagawa namin, Panginoon, it is because of our Christ-likeness. Ginagawa namin base sa kautusan mo, ayon sa pag-ibig na dumadaloy sa amin, Panginoon, papunta sa mga taong ito. At dalahin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng pananaw na looks forward to eternity and looks forward doon sa pagbabago ng mga tao sa aming kapaligiran. Because you are God and you are most worthy of honor, of power, and praise. In Jesus' name. Amen. Grabe po talaga ang Panginoon. Imposible po na hindi makita ng mga tao sa ating kapaligiran ng Panginoon dahil sa ating pamumuhay at dahil sa kanyang pagkilos sa ating pang-araw-araw na gawain. So pag-usapan po natin ang 2 key points today. Number 1 is leaving an eternal legacy. Remember, ang ebidensya po na tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at mag-iiwan po tayo ng fruits that would last, impacting others' eternity, is when they start to give glory kay Lord sa ating ginagawa. Para sa kanila o para sa ibang tao na now-witness nila. Pangalawa, it's investing in others for eternal impact. Napakaganda po ng gawain ito. And so I hope na pagkatapos po ng mensaheng ito, mayakap po natin ang katotohanan ito at simulan natin ang point number 2 sa ating mga anak at sa ating pamilya. Meron lang po ako tatanong sa inyo bago tayo dumako doon sa ating pag-uusapang Bible verse. What kind of legacy do you want to leave? I hope that it's one that points others to Christ. So, pag namatay ka, ano ba ang alaalang iiwan mo sa kanila? Pag namatay ka, ano ba ang bunga ng iyong buhay sa mundong ito? Pag namatay ka, ano nga ba ang mga bagay-bagay na magbabago o lalo mag-i-improve because you introduce something to people's lives. So isipin po natin maigi kung ano-ano ang mga bagay na ito for a while. Ayaw po natin syempre mag-iwan ng legacy ng heartache, na tayo yung mga magulang na gumawa ng kalokohan, naging addict, naging lasenggo, naging sugarol. Maganda po bilang magulang ang iwan natin na pamana sa ating mga anak ay magandang pangalan, na pag narinig nila ang apelido natin, parati nila ma-attribute, ito ang pamilya ng makadiyos. Ito yung pamilya na nagpasakop sa Panginoon. Ito yung pamilyang tumulong sa napakaraming tao. Ito yung pamilya nagbigay ng gloria sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. O tayo ba ay mag-iiwan syempre ng ng buhay o mga pamilya na nakilala ang Panginoon, nagpasakop sa Diyos at nagbago sila. Makakapag-iwan po ba tayo, let's say, ng isang eskwelahan na tinayo para sa glory ng Panginoon? Isang negosyo na ginawa natin para ang mga tao na magtatrabaho sa ating negosyo ay makakakilala kay Jesus. Tayo ba ay nakaisip ng negosyo that will actually give glory to the Lord? O serbisyo that gives glory to the Lord? Anong klaseng legacy, anong klaseng alaala ang iiwan natin sa mundong ito? And this is very, very important. Huwag po natin kakalimutan. Dahil ito po ay magdadala syempre ng inspirasyon o syempre pain sa mga tao sa ating kapaligiran. And I hope that whatever we are going to leave behind, it's a legacy that will impact our eternity and the eternity of others. Hallelujah. Matthew chapter 5 verse 14 to 16 NIV version. Please stand up with me kung kayo ay able, and let's read this together. Sabi po dyan, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
Ang buhay po natin ay parang painting. Nakaka-shock, nakakatuwa. Habang tumatagal, tumataas yung value. Pag maganda yung masterpiece. Kasi masterpiece po tayo ng Panginoon. At ang tindi po ng sinabi ng Panginoon kasi sinabi niya, ito yung totoo, you are. Hindi you can be. Ilaw ka na ng mundo. Yan po yung ibang klaseng um, pamumuhay na kitang-kita ng mga tao na tayo nagsisilbing ilaw sa kadiliman ng mundo. Tayo yung nagsisilbing kapayapaan sa kaguluhan ng mundo. Na-imagine niyo po ba na kapag ano no sa isang lugar na patakip silim, syempre kapag medyo hindi mo nabubuksan yung ilaw, medyo ang hirap mangapa, 'di ba? O di kaya pag brownout, 'di po ba? Tapos biglang merong ano no light source, it might be a lamp, it might be a generator, I don't know what it may be. Pero kung tayo po ay magsisilbing liwanag o ilaw sa mga tao, makikita po nila yung mga magagandang ginawa natin. Pero ang kanilang atensyon sa pagbibigay ng gloria ay sa Panginoon. Makikita nila yung mga kawang gawa na ginawa natin, yung pagtulong sa kapwa natin, o di kaya yung mga pagkakataon na meron lang tayong tinabihang tao na namomroblema at pinamalitan ng taong ito ang kanilang naranasan sa atin. So tayo po ay nagsisilbing liwanag sa dilim. Tayo po ay nagsisilbing inspirasyon sa mga taong namomroblema marahil. At tayo po ay nakikita ng mga tao na may ginagawa. Hindi para ma-advance natin ang ating sarili, kung hindi, ano raw, mabigyan ng gloria ang Panginoon. So ganun po tayo. Parang naalala ko po, may kausap po akong kaibigan ko. Kaaliw tong kwentuhan namin na to. Sabi niya, papa-gym-gym ka pa, ang laki naman ng tiyan mo. Sabi sa akin, ganun, sinasayang mo lang yung pag-gym-gym mo na. Dahil noong mga panahon po na yon, hindi pa uso yung mga online na mga exercise subscriptions. So nag-gym po talaga ako. At sabi ko sa kanya, nag-gym ako para maging healthy ako. So sinasabayan ko ang exercise ko ng tamang pagkain. Hindi ako nag-gym para magka six pack. Hindi ako nag-gym para magkaroon ng dibdib na maganda o maging aesthetically pleasing ang aking katawan. Hindi. I am there for health. Tapos bumaling ako sa kanya. Paano nakakatulong sa'yo ang pag-iinom? Paano nakakatulong sa'yo ang pagyoyosi? Di ba yung anak mo nagiinom din? Di ba yung anak mo nagyoyosi? Binalikan niya ako, di ba yung anak mo? Ay, yung anak mo ba nag-gym? Ganyan niya ako bigla. Sabi ko, hindi. Pero it doesn't matter. Nakikita nila, naiingatan ko yung katawan ko. Dahil mahal ko sila eh. Nais ko makita ko pa yung apo ko sa kanila. So, alagaan ko yung katawan ko kasi yun yung tama. At kung sakasakaling darating yung panahon ng buhay nila na magkakasakit sila dahil sa kanilang kapabayaan sa pag-eehersisyo, maaalala nila, si Papa, hindi ko yan nakitang umuwing lasing. Hindi ko nakitang addict yan sa sigarilyo. Pero nakita ko na nag-exercise siya at kumakain ng tama. Yun yung alaalang maari nating iwan sa ating mga anak na inaalagaan natin ang ating sarili. Na nakikita nila sa ating pamumuhay, hindi ka pala kailangan kumain ng kumain sa labas. Hindi mo pala kailangan ng magarang tahanan. Hindi mo pala kailangan na isipin parati yung sarili mo. Yung pagtulong mo pa lang sa kapwa mo ay sapat ng ehemplo sa iyong mga anak. At hindi lang sa iyong mga anak, sa iyong asawa din. Sa mga tao sa iyong kapaligiran at ang pinakamalupit na bibigyan po ng gloria ang Panginoon. Hindi po ba isipin nyo na lang, isang bata na addict, let's say, sa social media, nakakilala kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, napalaya dun sa kanyang addiction, at ginamit niya ngayon ang oras niyang libre para makatulong din sa ibang tao. Yan po yung pagpasa ng kabutihan. Kasi totoo po the science will show and prove always kapag ang isang tao gumagawa siya ng pro-social behavior, especially sa volunteer capacity niya, gumagawa siya ng mabuti para sa kapwa niya. Ang study nga na to, hindi pa nga pinag-uusapan anong motibo meron siya eh. Pinag-uusapan lang na ginagawa niya ang kabutihan sa kapwa niya. Sila po ay
nagkakaroon ng mas magandang disposisyon. Sila ay mas nagiging mapagbigay. Nagkakaroon sila ng purpose. Nagkakaroon sila ng joy. Nababawasan ang stress at anxiety nila. Isipin niyo na lang po, pag nag-shift yan sa ating pamumuhay, you are the light. So kung tayo po ay liwanag sa dilim para sa ibang tao, kung tayo po ay ang kanilang pwedeng takbuhan para sa solusyon ng kanilang mga problema, at kapag ito ay nasolusyonan o ito ay nabigyan ng solusyon, di po ba, hindi pa naman natatapos yung problema, they give glory kay God. They know that we are representing God. And that's beautiful. Iyan ang katotohanan na tama ang ating pamumuhay. Ganun po kaganda ang buhay na hindi mo kailangan magpilit. Nakikita talaga ng mga tao at madali nilang mapapatotoohanan na, oh nga, no? Itong taong ito, they represent God. Bago po natin pag-usapan ng investing in others for eternal impact, tanungin po natin ang ating sarili. Paano nga ba ako mag-i-invest sa buhay ng isang tao sa kanyang spiritual na pamumuhay? Para ang kang impluwensya na ating binigay sa kanila ay talaga nga naman hindi mababalik. Ano yung dapat natin gawin para mamuhunan tayo sa buhay ng ibang tao? Para makita nila na ang kanilang pamumuhay ay pinakamaganda kung ang spiritual nilang kalusugan ang uunahin nila. At paano ito magiging bagay na ipapamuhay nila, ipapamahagi nila, at magpapatuloy long after we are dead and long after they are dead. Think about it. Pag-usapan po natin ang napakamakapangyarihang verse na to na sinabi po ni one of three pastoral letters ni Apostle Paul. First and Second Timothy, yung dalawa, tapos yung isa, Titus. If you can stand up with me, that would be great. First, Second Timothy chapter 2, verse 1 to 2 from the Amplified Version. Basahin po natin. So you, my son, be strong, constantly strengthened and empowered in the grace that is to be found only in Christ Jesus. The things, the doctrine, the precepts, the admonitions, the sum of my ministry, which you have heard me teach in the presence of many witnesses, entrust as a treasure to reliable and faithful men who will also be capable and qualified to teach others. Ang lupit. Napakaganda po na sinasabi ng Panginoon dyan. Discipleship, from my perspective po, is arguably the most difficult of all ministries. From my perspective, ako lang po yan hindi po siya doctrinal or biblical. Kasi po you are investing your life in other people's life. You become poured out wine and broken bread. Ikaw yung nagsisilbing nutrition nila pagdating sa spiritual lives nila in the beginning, bago sila mag-shift on their own to eat spiritual meat from drinking spiritual milk. So, ang hirap po talaga niya kung titignan natin from the perspective ng isang tao na nakatingin from the outside. Pero sa isang katulad ko po na nagdi-disciple, it is the most beautiful of all things. It's following the footsteps of Christ. Si Christ po, he had 12 disciples and then he had more. They focused on the 12. They had the 3 as his inner circle, si Peter, James, and John. And of course, nagkaroon po siya ng experience of betrayal kay Judas. And of course, eventually, nung he was to be crucified, isang disciple lang naiwan sa kanyang paanan on the crucifixion, and that was John. It is the most stimulating and blessed experience. Higit sa nagpapalaki ka ng anak na biological, you are infusing them with divine enablement. In other words po, binubuhos po sa kanila yung natutunan mo sa Panginoon. Doctrinal, of course, tama. At binubuhos mo yung presensya ng Panginoon sa kanila na naranasan mo. When I say binubuhos, hindi naman yung tina-transfer mo. No, what I'm saying is that they are experiencing what you are experiencing in the presence of God because they are with you, in most occasions. Nabibigyan mo sila ng tamang instruction according to the Word of God.
Nabibigyan mo sila ng tamang direction to glorify God. At higit dyan, you are giving them the opportunity na sundin ang purposes ng Panginoon sa kanilang buhay na pinilano ng Panginoon, their predestined lives. Napaka-beautiful po pag nakita nyo ang isang tao na inabsorb niya yung Word of God, pinamuhay niya. And then, ang gagawin niya, tinuturo niya na sa ibang tao. That's the beauty of the cycle of discipleship. At pag ginawa po natin yan, magtutuloy po yung work ng Panginoon in the purest form. And it's going to last for eternity. Marami po talaga mga churches, unfortunately, hindi po binibigyan ng emphasis or worse, hindi tinuturo ang discipleship. Yun po ang huling commandment ni Jesus bago siya nag-ascend to heaven. Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And teach them to obey everything I have commanded you. And surely I will be with you to the very end of the age. And this is what the Lord wants us. To show people, hindi yung alternative lifestyle, kung hindi yung abundant life na napaka-glorious sundin ng Panginoon. Mag-step back lang po tayo sandali. Tingnan niyo po yung mga taong kilala niyo, Kristiyano man o hindi. Obserbahan niyo po ang kanilang pananalita. Do they talk about Christ? Do they talk about the glory of God? Are they bold or fearless? O iniiwasan nila yung mga bagay-bagay na to? Nahihiya sila sa kanilang pananampalataya. Then you would be able to see sino nga ba talaga ang mag-iiwan ng tamang ehemplo at katuruan sa kanilang mga disipulo. I can never be proud of my disciples who are obeying God. I can never be more proud than my children na nakikita ko yung manifestation ng Word of God sa buhay nila. And I cannot be more excited sa buhay na ito kasi alam ko po na it's going to reverberate towards eternity. And I hope na yun po yung gawin natin because it is the right thing to do. Leaving a legacy. How we impact others' lives for eternity. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Imposibleng hindi natin siya mararanasan sa ating araw-araw na pamumuhay. Hallelujah. And I hope na you will be able to experience God right now. Dalahin ko, O Panginoong Ama, magpakilala ka po sa amin. Sa bawat anak mo, Panginoon, na naandito ngayon. Dalahin ko po, Panginoon, na ituwid niyo po kami kung kami po ay nabubuhay sa aming kagustuhan. Makasarili. Self-centered. I pray na kayo po, Panginoon, ang magbigay ng pagtutuwid sa aming lahat sa oras na ito. Upang kayo lang, Panginoon, ang maging sentro ng aming buhay. And in the process, kami po, Panginoon, ay magbigay ng gloria sa inyo. Mga kapatid, kung alam mo na ikaw ay napariwara, napalayo sa Panginoon, o ikaw ay maaring nasa ministry pero hindi mo sinusunod ang discipleship, hindi mo sinusunod yung dapat mong gawin ayon sa kalooban ng Panginoon, I encourage you right now. Because this is the right thing to do. And this is the only way we will leave an eternal legacy. By giving glory to the Lord through our deeds and training the next generation. Investing in them for eternal impact. So for the next minute or two, I would like to encourage you. Just be alone with the Lord and seek His face. And if you are called right now to repent, to go back to your purposes, then go back. Be humble enough. Admit it. So that you may experience the glory goodness of the Lord. Hallelujah. And then we will pray together.
Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil yung plano mo na ginawa para sa amin ay para sa kabutihan namin. Para Panginoon, kami ay magkaroon ng pagpapala sa mundong ito, maging abundant ang aming buhay. Maturuan namin, Panginoon, na sumunod sa iyo yung mga anak mo na handang magpasakop at maging matuwid sa iyong presensya. Ang plano niyo po, Panginoon, para sa aming buhay ay hindi, Lord God, hanggang buhay kami sa mundong ito, kung hindi, ito ay for eternity. That is your predestination for us. That was the plan all along. After ka namin ma-receive as Lord and Savior, you have made us as your masterpiece. And you gave us your master plan. At dalahin ko po, Panginoon, sa lahat ng kapatiran na nahiwalay, nawala sa kanilang programming, ika nga, Panginoon, I pray that they will all go back to you. Go back to you in the mighty name of Jesus, that they can, Lord God, if they were in a church before attending, at doon sila tinawag, Panginoon, may they be humble enough to go back, seek forgiveness doon sa mga pastor o silang mga leaders nila, so that they may be restored sa kanilang calling that is irrevocable. And when I say restore dito, Panginoon, I mean they go back to their original plan and be restored by the people who govern them. And if they are in fact called, Panginoon, sa SNJ, sa simbahang ito, may they all reach out to us so that we will, Lord God, be in this journey together with them. Maraming salamat po sa pag-ibig mo, sa mensahe mo, Panginoon, upang maalala namin mas maraming mga bagay-bagay na mas importante kasera sa mabuhay sa mundong ito ayon sa kalooban namin. Gusto niyo po, Panginoon, ang aming mga pamilya ay magkaroon ng kapayapaan. Gusto niyo po, Panginoon, may respeto ang mga anak sa magulang. Ang mga magulang ay maayos na ehemplo, Panginoon, sa kanilang mga anak, malaya sa bisyo, malaya sa kasalanan, malaya sa kasinungalingan. Lord, naninilbihan sa presensya mo, tumutulong, Panginoon, sa mga kaibigan, kapwa nila, Panginoon, mga magulang o di kaya sa mga anak ng mga bata, mga anak na neglect ng kanilang families. And so, Lord God, we just give you glory, honor, power, and praise, because this is the right thing to do. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Grabe po talaga ang Panginoon, and He is never, ever short of love. And He would like us to continuously give glory to Him and lead others towards their eternal destination. Sa mga nakarinig po ng mensaheng ito, kapatid, kung ikaw ay tinatawag na bumalik sa iyong simbahan, dahil doon ka talaga niluklok ng Panginoon, bumalik ka. At sa mga kapatiran ko na kayo ay still thinking about kung saan kayo tinawag na church, you are more than welcome to join us. But if you confirm that today, tinawag ka pala sa ating simbahan sa SNJ, please do reach out to us and we would like to have that discussion with you. You are more than welcome to join us. This is your predestined church. This is where you are going to blossom. This is where you are going to be fruitful. At dalangin ko po sa lahat ng mga nakikinig ngayon, please do continuously share our content to reach out more to more people. You are doing God's work at ito ay part ng iyong eternal legacy. Simple lang ang gagawin mo, just push the content sa mga kasama mo, kaibigan mo, and then let them watch it. The outcome will be God's, not ours. So God bless you and keep you. Sa mga kasama namin sa Zoom, please do stay for a while. Sa mga kasama namin, Panginoon, sa social media platforms namin, please do reach out to us. And of course, until December, may the Lord bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now. Until next meeting.